mumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Ilang araw bago ang undas, mga bumibisita sa sementeryo nagsisimula ng dumagsa. Bilihan ng bulaklak at kandila patok na sa ilan nating mga kababayan. Oplan Kaluluwa 2014, ikinasana ng pamahalaan. So ano, papapasukin nyo kami hindi? Ngayon hindi mo kami bubuksan ngayon dito. Ngayon hindi. Senador Antonio Trillanes IV iginiit na hindi isang agritourism park ang controversial property ni Antonio Tony Chu sa Rosario, Batangas. Chu humingi ng paumanhin sa mga aberyang nangyari bago ang ocular inspection. Vice President Jejomar Binay bumwelta, tinawag na recycled at malatere serye ang akusasyon at investigasyon ng Senado laban sa kanya. Malawakang kilos protesta at tigil pasada ng mga pampasaherong jeep, UV Express at tricycle ngayong araw kasado na. Piston, ihahayag ang kanilang pagtutol laban sa Joint Administrative Order ng DOTC, LTFRB at LTO. Dalawang peking empleyado ng PTV, Telebisyon ng Bayan, nalambat ng CIDG. At pamahalaan, pinaghahandaan na ang pagdating ni Pope Francis sa Enero 2015. Pulisya at lokal na pamahalaan katuwang sa pabibigay seguridad sa Santo Papa. Siksik ang mga balita, kaya tutok lang habang nag-aalmusal dito sa Radyo Vision. Masaganang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. San man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan. Ngayong araw na ito ng Monday, October 27, 2014. Of course, makakaagapay natin sa ating telestudio sina Zarina Luzuegro at Julius de Zamboron. But, of course, dito naman sa ating Radyo ng Bayan booth, ang ating Muse ng Bayan, Miss Vivian. Magandang Monday. Magandang umaga, Ka Francis, at magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood ng Radyo Vision ngayong araw. Ihahatid po namin sa inyo ang mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang panig ng bansa, kaya manatili po kayong nakatutok. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At syempre pa ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya sa inyong samahan kami sa kabuuan ng ating pagtatanghal until 7 o'clock in the morning. At syempre, meron pa rin tayong mga featured agencies of the government. At naku, napakahalaga ng ating tatalastasin ngayon. Vivian, may kaugnayan sa poverty program ng ating pamahalaan at yung panlaban sa kahirapan. Ayan, mamaya po, subaybayan ang kabuuan ng ating Radyo Vision on a beautiful Monday. At bukas ang ating message center, mga kaibigan, 0922-358-2679. Para po sa inyo mga mensahe at pagbati. But don't forget to write your name and your addresses, please. Okay, Vivian? Ang aga-aga pa kailangan ng gumising ng ating mga kababayan ganito kaaga. Kasi ngayong araw po ay mayroong transport strike. Ang nationwide at that. Nationwide. Bagamat isang federasyon lamang ito ng ating mga public transport, itong Piston, pero siguradong makapagdudulot ng malaking perwisyo sa ating mga motorista. Sa first day of work pa naman on this week, ano? Monday, biro mo sasalubo. At hindi lang po ito dito sa Metro Manila, pati sa kanilang mga mga kaagapay sa lalawigan, magta-transport strike din. Ano ba ang gusto nila? Alam mo ba kung ano? Yes, oo, Ka Francis. Alas 4 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon ang transport strike. Kaya tayo po ay
pumunta na tayo sa ating mga offices, ano. Itong dahilan ka, Francis, ng pag-transport strike ng grupong Piston. Okay. Inirereklamo nila yung Joint Administrative Order Right. na masyado raw mataas ang ipinapataw na multa sa mga, for example, pag-drive ng walang lisensya, sa kanilang pagmamaneho ng reckless driving. So, yan yung kanilang inirereklamo kasi 3,000 for driving without license and 10,000 for reckless driving. Kung hindi ka ba naman balasubas, That's right. lahat naman ng violation, may katapat na multa. Ngayon, para hindi ka magmulta, abay maging disiplinado kang driver, hindi ba lalay? Totoo Marunong yan. ka ba magmaneho? Ngiti ka ng ngiti, hindi ka pala marunong magmaneho. Ayan, tanungin natin si Emil. kahit hindi tayo Emil, ikaw ba, gusto mo bang mahuli ka o hindi? Adi ayaw mo. So, hindi ka magmumulta kung wala kang traffic violation, hindi ba? Ngayon, ipipetisyon mo dahil kinokotongan daw, nagsisilbing money-making activity ng mga... Huwag kayong maging balasuba sa lansangan nang hindi kayo pagmultahin sa inyong kasalanan. Ganun lang kasimple. Ito nga kasi mga binabanggit mo na balasubas na driver, ito yung source ng traffic yung route ng traffic sa ating mga magaling si kalsada. Vivian, alam niyang balasubas kayo. Ayan. Kaya sana maging responsible Right. driver na lang. Oo. Ang kinakailangan lang maging disiplinado tayo para hindi kayo maapektuhan ng multa. Huwag po tayong maging balasubas sa lansangan. Umalinsunod tayo sa batas, trapiko. Okay, Vivian. Tumako muna tayo sa mga pinakamaiinit na balita na hatid sa atin ni Zorina Lusuegro dyan sa PTV Studio. Zorina, magandang umaga. Maraming salamat Vivian at Francis. Magandang umaga bansang Pilipinas. Ngayon po ay 27 ng Oktubre sa taong 2014. Narito na po ang mga balitang nakalap ng media ng bayan. Una sa ating mga balita, all set na nga po ang malawakang kilos protesta at tigil pasada ng mga kasapi ng grupong Piston ngayong araw, Oktubre 27. Inaasahan na lalahukan ito ng mga pampasaherong jeep, tricycle, UV Express at taxi. Ito'y upang igiit ang kanilang pagtutol sa Joint Administrative Order ng DOTC, LTFRB at LTO na nagpapataw ng mas malaking multa sa mga kolorum na sasakyan. Ang tigil pasada ng Piston ngayong araw ay sasabayan din po ng ng mga kasapi sa Cagayan de Oro, Iligan City, Bukidnon, Misamis Oriental at Surigao del Norte. Magsasagawa rin ng kilos protesta ang Piston sa Laguna, Albay, Iloilo, Bacolod, Cebu, Northern Mindanao, General Santos City at Davao City. Nagsimula na po ang nasabing kilos protesta ganap alas 5 ng madaling araw sa Alabang, Monumento sa Caloocan, Rojas Boulevard sa Pasay, Novaliches at Cubao sa Quezon City. Nais po ng Piston na suspendihin at tuluyan ng ibasura ang jaw na nagbabala naman ang LTFRB na maharap sa parusa ang mga lalahok sa tigil pasada. Kaugnay po ng balitang yan, kinikilala naman ng Malacanang ang karapatan ng mga kasapi ng Piston na maghayag ng kanilang saloobin kaugnay ng kanilang kilos protesta at tigil pasada ngayong araw. Ayon po kay PCO Secretary Sane Coloma, tungkulin din ng pamahalaan na ipatupad ang batas at pairali ng kaayusan para sa kapakanan ng mga mamamayan. Kilala ang karapatang magpahayag ng saloobin sa maayos at mapayapang paraan. Tungkulin din ng pamahalaan na ipatupad ang batas at mairalin ang kaayusan para sa kapakanan ng mga mamamayan. Batay sa prinsipyong ito, nagpahayag ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng sumusunod. Ang paglahok sa protesta ay hindi ipinagbabawal. Ngunit kung ito ay makakaapekto at hindi makasakay ang ating mga kababayan at ang naging sadya nila ay para ihinto ang public transport natin, ito ay isang paglabag sa ipinatutupad na Memorandum Circular ng LTFRB. Yan po ang kanilang pahayag. Kaya nananawagan po tayo sa hanay ng ating mga tsuper na isaalang-alang ang kapakanan ng mga mamamayan at tuparin ang kanilang tungkulin na sinasaad sa prangkisang ipinagkaloob sa kanila. Samantala, magkakaloob naman ng libreng sakayang MMDA para sa mga pampasaherong maapektuhan ng kilos protesta at tigil pasada ng ilang pampubliko sasakyan ngayong araw. Ayon po sa report, nakaantabay na sa tanggapan ng MMDA ang mga truck na gagamitin para tulungan ang mga pasaherong mahihirapang sumakay.
Panawagan naman ni MMDA Chairman Francis Tolentino sa mga tsuper na makikiisa sa kilos protesta na wag nang pilitin pa ang ilan nilang kasamahan na sumama sa kanilang welga. Sa ibang balita, binigyang kasiguruhan ngayon ng Malacanang ang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang tiyakin ang maayos at ligtas na paggunita ng ating mga kababayan sa araw po ng Undas. Ayon kay PCOO Secretary Sani Coloma na ilatag na ng pambansang pulisya ang mga hakbangin upang tiyakin ang seguridad sa mga pantalan, paliparan at mga terminal ng bus. Batay sa kautusan ng Pangulo, isinasagawa ng lahat ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan ang puspusang paghahanda para sa darating na Undas. Nakatakdang magtaas ng full alert ang Philippine National Police para sa nalalapit na Undas. Ayon kay PNP Chief Alan Purisima, nakaalerto na ngayon ang lahat ng pulisya sa bansa para sa mga magsisimula ng umuwi ng patungong probinsya. Mas mahigpit na rin ang ipinapatupad na seguridad sa mga pantalan, terminal ng bus at airport terminals. Ayon sa PNP, handa na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa Oplan Undas 2014. Ilalagay sa full alert ang PNP sa araw ng Undas kung saan paiigtingin ang presensya ng pulisya sa mga simbahan, sementeryo, terminal at iba pang matataong lugar. Ayon naman sa LTO, simula bukas, Oktubre 27, ay round the clock ang pagbabantay ng mga tauhan ng ahensya sa mga terminal ng bus sa Metro Manila upang alalayan ang dagsa ng mga pasahero na magtutungo sa mga lalawigan. Gayon din ang isasagawa ng Philippine Ports Authority sa lahat ng pantalan at ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa lahat ng paliparan sa buong bansa. Karagdagan dito, ayon sa LTFRB, tumatanggap na sila ng application para sa special permit ng mga Metro Manila buses na gustong bumiyahe sa probinsya para sa Undas. Hanggang Nobyembre 3 ang pagpapalabas ng special permit. Hindi naman isang special treatment ang pagkulong kay Joseph Scott Pemberton sa air-conditioned container van sa Campo Aguinaldo. Ito po ang paniniwala ni Senador Francis Cheese Escudero. Si Pemberton po ay suspect sa pagpatay sa transgender na si Jeffrey Laudes sa Olongapo City. Sinabi ni Escudero na kung tutuusin sa ilalim ng criminal justice sa Pilipinas, hindi pa dapat nakakulong si Pemberton dahil wala pang inilalabas na warrant of arrest ang korte. Pero dahil aniya sa umiiral na Visiting Forces Agreement, iginalang ng Amerika ang Pilipinas na dapat iharap nila ang sundalong akusado sa nasabing krimen. Gayunman, aminado po sa Escudero na dapat busisiing mabuti ang nilalaman ng BFA. Samantala, tuluyan na pong nasa kote ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang hinihinalang bogus na kasapi ng PTV4. Balitaan mo kami, Emil Carrion. Ang pumukaw sa opisina ng Chief Information Officer ng isang LGU sa Alright, babalikan natin ang balitang yan maya-maya lamang po. At yan po muna ang mga may init na balita hanggang sa mga oras na ito. Back to studio tayo kasama sina Vivian at Francis. Zarina Lusuegro at mayroon na tayong texter ganito palang kaaga. Isisingit ko na ka Francis. Maupay nga aga Kuya Francis at Miss Vivian. Ngayon pa lang ako naka-text kasi palagi ala akong load. Pero good morning po sa inyo mula dito sa Eastern Samar, Lydia ng Eastern Samar. Maraming salamat po sa inyong panonood. Happy listening and happy viewing sa inyong lahat dyan. At samantala, magandang umaga ka Francis at Miss Vivian. Pabati ng isang maligayang kaarawan sa aking anak. 23rd birthday si Melody Ann Baclig. Galing sa iyong nagmamahal na Papa Carlito Baclig. At pagbati din kina Brother Carlos Villanueva, Brother Alan Raymond Hueves, Brother Rances Daniel Hueves, at Sister Dory Shapoco ng Quiapo Church. Ito yung mga hijos and hijas de Nazareno ng ating Quiapo Church dyan sa Basilica Menore. Ay, siya nga pala, no, Vivian, napanood mo yung balita na merong nagpanggap na bogus na isang palsipikadong tao. Alam nyo, mag-iingat kayo, lalo na ngayon, mga kaibigan, no? Lalo na nalalapit ng Kapaskuhan.
Marami pong kakatok sa inyo mga tahanan at ay kami po ay nag-survey, kami po ay naghihingi ng ganito-ganito in the name of People's Television o Radyo ng Bayan o government agencies. Huwag po kayong basta-basta basta't ang the best po niyan, mag-alaga kayo ng aso. Basta't may kumatok at nagpapanggap, pakawalan nyo ang Doberman. Pasakmal nyo kagad at pahuli natin kagad yung mga... Naku, maraming marami ang mga yan, hindi lang isa. Anong pangalan nun, Emil, yung isang yon? Natatandaan ko mukha nun eh. Lander. Batsyog pa, no? Siguro marami nang na ano yan. Okay, samantala, tuloy-tuloy na tayo sa ating unang bulusok ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Okay, unahin natin ang ating radyo ng Bayan Butuan with Malu Pizarro Apego. Malu, magandang umaga, konektado ka. Madyan nga hinaat din kasamang Francis. Simula ngayong araw hanggang bukas, temporaryong manunungkulan sa iba't ibang pwesto ng lokal na pamahalaan ang mga city government o little city government officials dito sa lungsod ng Butuan. Alinsunod sa nagpapatuloy na pagdiriwang ng Universal Children's Month ngayong buwan, sinabi ni Councilor Rema Borges, Chairman ng Committee on Women, Children and Family Affairs ng Sangguniang Panlungsod ng Butuan, na magiging unang alituntunin ng mga nasabing little city officials ang paglahok sa flag raising ceremony sa alas 7:30 ng umaga. Dagdag ng opisyal, ang mga little city officials na mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan dito sa lungsod ng Butuan ay i-deploy sa City Mayor's Office, Vice Mayor, City Councilor, SP Secretary's Office at iba't ibang dibisyon ng lokal na pamahalaan. Bukas, ang mga little city councilors naman ay lalahok sa regular na sesyon ng Sangguniang Panlungsod ng Butuan. Layunin ng kaganapang ito na di lamang maipaalam sa mga kabataang mag-aaral kung ano at kung paano ipinapatupad ang mga tungkulin ng mga lokal na opisyal at hindi lamang exposure, ngunit understanding naman sa mga pamamaraan sa pagpapatupad ng mga tungkulin sa gobyerno ang makamtan ng mga little city government officials sa ehersisyong ito, lalo't sa darating na panahon. Posibleng iilan sa kanila ay magiging opisyal din ng pamahalaan. Para sa Radyo Vision, Malu Pizarro Apego ng DXTN Butuan, Media ng Bayan. Thank you very much, Malu Apego. Samantala, dumako naman tayo sa Nueva Ecija. Nariyan ang ating kasamang si Dick Sevilla. Dick, maya payaga. Yes, good morning, Ka-Francis at Miss Vivian. Plano ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija na mamahagi ng bigas at iba pang pangunahing pangangailangan sa libu-libong pamilya sa mga lungsod at bayan ng Nueva Ecija na maaaring maapektuhan ng pinangangambahang El Nino phenomenon o tagtuyot na maaaring magsimula sa susunod na buwan. Sinabi ni Governor Aurelio Umali na sakaling matuloy ang pinangangambahang tagtuyot ay napakaraming mamamayan ang mawawalan ng kabuhayan kung saan malaki ang posibilidad na gumawa ng mga krimen ang mga ito gaya ng pagnanakaw upang malampasan ang kagutuman. Kaya naman kailangan aniyan na suportahan ng pamahalaang panlalawigan upang maiwas o maiiwas sa krimen. Magkikipagtulungan aniya ang kanyang pamunuan sa Department of Agriculture sa planong pagtulong sa mga magsasaka at kanilang mga pamilya kung saan una nang inihayag ng National Irrigation Administration na abot sa 12,558 hektarya ng mga lupang sakahin sa Nueva Ecija ang maaring maapektuhan ng tagtuyot. Umaasa naman ang mga magsasaka sa lalawigan na makakabuo ng solusyon ang pamahalaan upang maiiwas ang matinding epekto ng tagtuyot sakaling sumapit ito sa susunod na buwan kung saan sinabi ni National Irrigation Administration Administrator Florencio Padernal Jr. sa katatapos na Water Summit na bumuuna ang ahensya ng komite na mga ngasiwa sa paglalatag ng mga estratehiya sa pag-iwas sa matinding epekto ng El Nino. Para sa Radyo Vision, Dick Sevilla, Nueva Ecija, Media ng Bayan. Maraming salamat, Dick Sevilla. Tuloy-tuloy tayo. Puntahan natin ang ating radyo ng Bayan, Zamboanga with Elsie Molina. Elsie, muchas gracias. Buenos dias, amiga.
Buenos Dias, Pilipinas. Balak harapin ng Sangguniang Panglungsod ang writer ng www.destinationtips.com na si Tessa Riley dahil sa nakakaalarmang publication nito sa online media ukol sa Zamboanga. Sa isinulat ni Riley noong September 24, nagsasaad na ang lungsod ng Zamboanga ang ika-9 sa 12 lungsod sa buong mundo na hindi dapat puntahan o bisitahin ng mga turista. Hindi ito nagustuhan ng mga opisyalis ng lungsod. Dapat umano iwasto ng naturang writer dahil nagbigay ito ng maling impresyon sa mga residente ng lungsod at ito ay ikinagalit ng mga balikbayan na Zamboangueño na matagal nang nakatira sa ibang bansa. Ayon kay Councilor Melchor Sadain, sana dapat muna kumpirmahin ng naturang writer o pumunta siya dito sa lungsod ng Zamboanga bago niya ito isulat dahil binigyan niya ng masamang imahe ang lungsod. Base sa sulat ni Riley, nangungunang lugar na di dapat puntahan ay ang El San Pedro Sula ng Honduras, pumapangalawa ang Fukushima ng Japan, pangatlo ang Caracas, Venezuela, ang Kiev ng Ukraine, pang-apat sumusunod ang Acapulco ng Mexico, New Orleans ng Estados Unidos, Cape Town, South Africa, Guatemala, at ang pang-siyam ang lungsod ng Zamboanga, Philippines, Port Moresby, Papua New Guinea, Bogota, Colombia, at ang huli ay ang Cairo, Egypt. Mula dito sa Zamboanga para sa Radyo Vision, Elsie Molina, DXMR Zamboanga, Media ng Bayan. Gracias, Elsie Molina. Tuloy-tuloy tayo at buksan mo muna yung Marami aparador. tayong text messages ngayong umaga. Good morning po, sir and madam. Thank you for giving us exact information. It encourages me to listen. Pabati naman po ang Casarino family mula dito sa Barangay Tabunan, Borongan City, Eastern Samar. Wow. Nang magandang umaga, especially kay Rain, na napakaganda. Oh. Good day po, Ka Francis and Vivian. Pakibati naman po ang pamilya Patropis at Sidlakan at si Mama na nagmamadaling gumayak ngayong umaga, si Menji Rose ng Libon Albay. Uy. At maupay nga aga, Kuya Francis at Miss Vivian, greet kami dito Eastern Samar from Flory. Magandang umaga po sa inyo, mga taga-Eastern Samar. Ihahabol ko na lamang ito, Good AM. Nawalan po kayo ng signal sa cable. Bigla po nawala, nanonood pa naman kami, Eileen po ng Caloocan City. Aba, mukhang wala namang bagyo para magka-diferensya. Baka merong patignan natin sa ating mga kinaukulan. Samantala mga kaibigan, alamin na natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw kasama si April Enerio live mula sa Pag-asa DOST. April, maganda umaga. Magandang umaga din, Vivian. Sa ating balita, intertropical convergence zone nakakaapekto dito sa may southern Mindanao habang easterlies ang nakakaapekto sa silang bahagi na Luzon at Visayas. Dahil dyan sa mga susunod na oras ang Metro Manila, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Calabarzon, Zamboanga Peninsula, Sorsogen, ARMM at sa mga probinsya ng Mindoro, makakaranas po tayo ng maulang panahon. So magiging maulap ang kalangitan na may mahihina hanggang katamtamang pagulan at pagkidlat pagkulog. Habang ang nalalabing bahagi ng bansa, particular na dito sa may Visayas, ay makakaranas naman ng fair weather condition maliban lamang sa isolated thunderstorms. Ayon sa Pag-asa, wala pa namang namamataan kahit anumang weather disturbance sa ating area of responsibility. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Para sa Radyo ng Bayan, ako si April Enerio, Media ng Bayan. Maraming salamat, April Enerio. Ihahabol ko lang, Vivian, itong text natin dito sa oras na 29 minutos, 39 segundos, makalipas ang alas 6. Good AM, Ka Francis, Miss Vivian. Tama lang ang pagpataw ng fee sa mga violators sa lansangan para mabawasan ang mga pasaway na driver ayon kay Doktora Santa Cruz ng Caloocan City. Thank you very much, Doktora. At meron din akong texters dito. Good morning po, Miss Vivian at Ka Francis. Maraming salamat po, Radyo Vision. Kayo po ang aming balita sa umaga. Kami po ito, R2, Rachel, Ram at Shella Maglasang, Ipil, Sibugay, Mindanao. Mabuhay po kayong lahat.
At Tito Franz at Vivian, saan po ba ang station nyo dito sa Maynila? Punta po sana ako. Here ako sa Maynila ngayon from Sweetie. Dito lang po kami sa PIA Building sa Visayas Avenue, Quezon City. Okay, tuloy-tuloy tayo. Samantala, bigyan natin muna ng ilang paalala mula sa inyong himpilan. Mga kaibigan, binabagtas na natin ang ikalawang bahagdan ng ating Monday edition ng Radyo Vision sa Media ng Bayan on a beautiful Monday. Samantala, kagyat, paraanin at tanggapin na natin ang ikalawang bulusok ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! This time, unahin natin ang ating radyo ng Bayan Bontok with Apollo Padaen. Apollo, na imbaga bigat kakabsat, konektado ka. Pastamet, kasamang Francis, kasamang Vivian, naimbang nga agsaba, naimbang nga Lunes. Magandang Lunes po sa inyong lahat. Purnal na pinasakamay sa pamalahaang pandalawigan ng Mountain Province ang pinapagawa nitong mga pasilidad sa mga biktima ng bagyong Yolanda sa Kabisayaan kamakailan lamang. Ayon kay Novi Apidjaw ng Mountain Province Provincial Information Officer ng Provincial Government, ang dalawang pasilidad ay kinabibilangan ng isang multipurpose unit sa Limbuhan, Daco, Tanawan, Leyte at Barangay Health Center sa Ferreras, Marabut, Samar. Ang sinabing turnover sa dalawang pasilidad ay pinangunahan ni Mountain Province Governor Leonard Mayain, PDRRMO Taklito Tangilad at iba pang kawani ng pamalaang panlalawigan. Ang dalawang proyekto ay naisa katuparan sa tulong ng mga mamamayan ng Mountain Province at Provincial Government. Pinasakamay din ni Governor Mayain ang check-in na nagkakalaga ng 30,000 piso sa Barangay Chairman ng Limbuhan, Daco, Tanawan, Leyte, habang 102,000 naman na pesos ang binigay sa Barangay Chairman ng Ferreras, Marabut, Samar. Ang mga naturang cheque ay donasyon mula sa kawani ng DepEd Mountain Province. Bilang pasasalamat sa tulong ng mga taga Mountain Province na bigyan ng mga plake, bilang pasasalamat si Governor Leonard Mayan mula sa mga opisyal ng Marabut, Ferreras, Samar at Limbuhan, Daco, Tanawan, Leyte. Para sa Radyo Vision, Apollo Padaan, DWFR, Radyo ng Bayan, Bontok, Media ng Bayan. Kastamet, Apollo Padaen. Samantala, dumako naman tayo sa Iloilo. Nariyan ang ating kasamang si Paul Tarosa. Paul, maayong aga, konektado ka. Magandang umaga, kasamang Vivian at kasamang Francis. Mag-upisa na sa unang linggo ng Nobyembre ngayong taon ang pagpapaayos at konstruksyon ng manasirang police stations at buildings nang humagupit si Super Typhoon Yolanda sa kanlurang Visayas nakaraang taon. Batay sa datos ng Police Regional Office 6, umabot sa 84 ang nasira at dapat ipaayos. 43 police stations, samantala 41 naman ang mga buildings kagaya ng admin office at kapilya. Mahigit 30 milyong pisong pondo ang nilaan ng PRO6 sa nasabing proyekto. Ayon kay Police Senior Inspector Aspiro Badiola, Chief ng PRO6 Engineering Office, natanggap na nilang Notice of Fund Availability nakarang Hunyo ngayong taon at nagsagawa na sila ng inspeksyon sa mga nasabing police station sa Rion 6. Sa ngayon ay kompleto na mga dokumento para sa proyekto at aprobado na ni PNP Regional Director Joseph Angan. Inaasahang matatapos ang proyekto bago matapos ang buwan ng Marso taong 2015. Para sa Radyo Vision, ito po si Paul Tarosa ng DYLL Radyo ng Bayan, Iloilo, Media ng Bayan. Maraming salamat, Paul Tarosa. Mula sa Iloilo, puntahan natin ang ating radyo ng Bayan Bataan, SP Argonza. SP, magandang umaga, konektado ka. Magandang umaga. Bilang pakikiisa ng Batanes Electric Cooperative sa Department of Energy sa pagunita ng 2014 Consumer Welfare Month, isang interactive summit ang kanilang isinagawa noong Biyernes kung saan dinaluhan ito ng mahigit 50 katao mula sa iba't ibang bayan at ahensya dito sa Batanes.
Ang nabanggit na pulong ay ginanap sa DepEd Conference Room na tumagal ng mahigit 3 oras. Dito ipinaliwanag ng Batanelco ang iba't ibang mga dapat iwasan at wastong paggamit ng kuryente. Nagpaliwanag din ng Board President na si Mr. Quirino F. Gabutero Jr. sa role na ginagampanan ng Batanelco sa kalagayang pang-ekonomiya at sa pag-unlad ng Batanes. Kabilang din sa tinalakay sa summit ay upang maintindihan ng bawat consumer kung saan napupunta ang mga ibinabayad sa kuryente at kung ano ang kanilang binabayaran, pati pagpapaliwanag kung ano ang sakop ng binabayaran ng bawat consumer sa elektrisidad. Matapos magpaliwanag ang mga naatasang magsalita, nagkaroon ng open forum upang ang mga dumalo ay malayang makapagpahayag kung ano ang problema sa kanilang binabayaran at iba pang mga dapat na matugunan ng Batanelco. Para sa Radyo Vision, SPR Gonza ng DWBT Batanes, Media ng Bayan. Thank you very much, SP Argonza. Tuloy-tuloy na tayo, Vivian. 39 na minuto, 59 na segundo. Makalipas ang alas 6 at mga kaibigan, ang pinakaantabayan na nating segmento sa inyo. Maya't maya lamang, huwag kayong bibitiw. Makakapiling po natin ang ating pong butihing kalihim, Joel Rocamora ng National Anti-Poverty Commission. At para sa ating mga tagapakinig at tagapanood na mayroong katanungan sa National Anti-Poverty Commission, maaari po kayo mag-text sa 0922-358-2679. Samantala, paranin muna natin ang ilang paalala mula sa inyong himpilan. Binubuksan na natin ang hapag ng ating talastasan para sa ating personalidad, piling ahensya na makakatalastasan natin sa araw na ito ng Monday. Vivian, do the honor. Ipakilala mo na ang ating featured guest. Mga kaibigan, kapiling po natin ngayong umaga ang Secretary ng National Anti-Poverty Commission, Secretary Jose Rocamora. Magandang umaga po, Sec. Magandang umaga, ka Vivian, ka Francis. Good Magandang morning, umaga. Ayan. Salamat po. At kayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na maibahagi natin sa sambayanang Pilipino ang pangunahing gampanin at isinusulong ngayon ng Anti-Poverty Commission ng inyong tanggapan sa pamagitan po ng mandando ng ating Pangulo as far as the programs of anti-poverty is concerned, sir. Ang NAPSI po, isa po siyang maliit na komisyon. Okay. Hindi po siya implementing agency. Okay. Ang ginagawa namin, tinutulungan namin yung mga organisadong mahirap. Yun. Na divided into 14 sectors. Para magkaroon sila ng official na representation sa gobyerno. So kung ano man yung mga agenda nila, hinaharap nila sa relevant na government agency, tinutulungan namin yon. Pero yung pangalawa po na trabaho namin ay oversight daw sa mga poverty programs. Dahil sa edad na to, ang sight ay hindi na ganong kaganda. Okay. Ang ginagawa namin, bumubuo kami ng bagong programa. Usually, sinasama namin yung 2-3 ahensya ng gobyerno sa specific na poverty programs na hindi pa nagagawa. I see. Well, Secretary, could you name a few ng ating marginalized sector na ito? Yung usual na po, labor, women, youth. Pero kasama po ang victims of disaster. Kasama ang children. Yung mga senior citizen kasama rin. Yun po yung sektor natin. Kasama po yun. Kasama tayo doon. Akala ko disqualified tayo. Mabuti na lang. May kasangga ko rito. Okay. Sige, Vivian.
Yes, sir. Bale, nito pong 2013, bumaba po ang bilang ng mga mahihirap sa ating bansa. Ano po? Ngayon po bang 2014, kamusta naman po ang figures? Tumataas po ba o bumababa ang bilang ng mga mahihirap sa bansa natin? Wala pa tayong datos sa 2014. Ang last na survey, first half ng 2013. Ayun. Okay. Ang hinihintay natin, palagay ko malapit na makuha yung second half ng 2013. Yun. Kasi po, base sa mga nababasa natin, sa mga payagan, nadidinig sa mga radyo, Secretary Rocamora, hindi po nagkakapare-pareho ang mga statistika o figures. Meron nagsasabing tumaas ang antas, meron naman nagsasabing bumaba ng malaki ang antas ng kahirapan, meron nagsasabing hindi. Kaya ho siguro napakaganda na once and for all, minsan maglabas tayo ng clear datos o statistika, Secretary. Ganito po, yung official statistics, sa Philippine Statistics iisa lang naman talaga Right. ang nagbibigay noon, Right. yung NSCB. Pero ang social weather stations, gumagawa sila ng poverty survey. Pero dapat alamin natin ang kaibahan nung ginagawa ng SWS. Kasi yung sa gobyerno, kumbaga, official measures of poverty yan. Tinitingnan yung bahay, income, ganon. Ang SWS, parang, sa tingin po ba ninyo ay mahirap kayo? Nag-improve ba? Para, kumbaga, perception ang at alam naman natin na maski na medyo okay na sana yung buhay natin, pero sinasabi pa rin natin na mahirap. Kaya, yun lang naman ang dalawang sources ng statistics sa poverty. Okay. Secretary, sa Kongreso po merong isinusulong na Zero Hunger Bill. Posible po ba to na magkaroon ng zero hunger dito sa ating bansa? Base po sa inyong assessment, pakikipag-usap sa mga organized groups. Sa totoo lang, iskandaloso na dito sa bansang ito kung saan mahulog lang yung isang seed, tutubo na yan, na may nagugutom. Okay. Ang ginagawa ng gobyerno pag lumalabas yung datos sa hunger, ang unang pumapasok sa utak natin ay feeding. Yes. Usually feeding sa mga bata sa eskwelahan. Feeding programs. Opo. Ang inumpisahan namin na programa ay food production by the poor. So may sa 2015, mayroong mahigit 175 million para sa pagtatayo ng community fruit and vegetable gardens. Uy, maganda yan. Na ang mahirap mismo ang magtatanim. Yun, 92 municipalities ang involved dyan. Yun lang yung humingi ng pera sa BUB program ng gobyerno. Pero alam ko, marami rin naman na mga municipalities, mga LGUs, na nakakaroon din sila ng mga ganong programa. In other words, sir, instead of giving them pagkain, tinuturuan po ninyo sila na mag-grow ng sarili nilang pagkain. Importante. Hindi naman rocket science yung pagpapatubo ng pechay. No? Mas question pa ng mabibigyan ng incentive yung mga tao. At ang kagandahan po nitong programang ito ay yung mga bata, tumutulong sila sa pag-garden. Okay? So, tinatanong namin yung mga nanay, paano ba? Kumakain na ba ng gulay yung mga anak nyo? O puro chicheria lang? Sabi nila, ang mga anak po namin, sinasabi nila, pinagpapagura namin na magpapatubo ng gulay, dapat kainin namin. So, nagbabago rin ang eating habits ng mga bata. Alam mo, Vivian, isa sa sigurong dapat na iwasan, o tama yung sinasabi kanina ni Secretary Joel Rocamora,
naturuan natin silang maging productive. Huwag masyadong umasa what the government can give them. Kasi alam mo naman ang ugaling Pinoy madaling masanay doon sa sistemang katamaran, doon sa sistemang hindi bali, mahal tayo ng gobyerno, bibigyan tayo ng pagkain kahit hindi tayo magtrabaho. Pero tama yun, let us at this point in time try to at least give them chances to feed themselves through itong ang sariling pagsisikap, hindi ba, Secretary? Opo, yung pinilot namin dito sa programang ito, natutuwa talaga kami kasi limbawa na lang, yung Mayon ngayon nasa balita uli. Pero noon pa, may nirelocate na nasa danger area ng Mayon. Maliit lang yung lote na binibigay sa kanila, nasa 80 square meters lang ata. Pero nag-garden sila. Okay? Tapos, dahil tingin nila kulang yung garden, doon sa daan, sa right side at saka sa left side, walang isang metro, ginagarden din nila. Oo, ang ganda ng itsura ng komunidad nila. So at least natututo na silang tumayo sa sarili nilang paa. Okay. Now, meron po ba tayo, Secretary Joel, na mga lineup of itong sinasabi nating Poverty Alleviation Program? Ang pinaka malaki po na programa ay yung tinatawag na social protection. Social protection. Oo. Okay. Si Pinoy, ang sinasabi niya dyan, sinasabi naman na pag gusto mong tulungan ang mangingisda, huwag mo siyang bigyan ng isda. Turuan mo siya mangisda. Right. Pero sabi niya, paano kung may nalulunod na dyan sa dagat? Alangan naman, nasabihan mo siya, turuan kita lumangoy. Exactly. Bigyan mo ng salbabida. Ang punto ng social protection ay ang tawag nito, salbabida siya. Salbabida, okay. Ang pinakamalaking programa po ng gobyerno ay yung Pantawid Pamilya. Opo. Ayoko yung 4-piece kasi wala nakakaalam kung ano ba talaga yung 4-piece. Kaya sinasabi ko, Pantawid Pamilya. Pantawid Pamilya. Itong darating na 2015, aabot na ng 4.5 million households ang nakakatanggap ng average mga 1,200 pesos a month. Okay. Yun, sa probinsya, malaki-laki na yan kasi ang average income sa rural areas ng mahirap ay nasa 7,000 lang. So, magdagdag ka ng 1,200, malaki-laki na yan. Pero ang punto po ng Pantawid Pamilya ay para sa tinatawag natin na intergenerational poverty. Ginagawang kondisyon na pwede kang sumali sa programa, pwede ka makatanggap ng pera kung siguraduhin mo na yung anak mo pumapasok sa eskwelahan. At pangalawa, bumibisita ikaw, yung nanay, at ang mga anak, bumibisita sa doktor, kung ano man ang kailangan nila para maayos ang health nila, pampalusog. So, para bang inaayos ng gobyerno na at least may chance man lang yung kasunod na henerasyon na hindi sila magiging mahirap pareho ng mga magulang nila. So marami na pala ang beneficiaryo ng ating Pantawid Pamilya. Marami na po kasi 4.3 million households. Yes. Okay. Pero alam naman natin, lalo na sa probinsya, maraming household na 2-3 pamilya yan. So wala namang figure dyan, pero ako, tansya ko, aabot na yan ng mga 5 million families. Families? Okay. Secretary, maisingit ko lang po itong katanungan kasi di po ba ang ating bansa ay sumali sa United Nations MDG or Millennium Development Goals. At isa po sa mga goals na ito ay anti-poverty. Ano po? At next year na po, 2015, ang deadline nitong MDG na to. How are we coping with it? Tayo po ba ay maabot natin ang target natin by 2015? Unfortunately, hindi po. Okay. Pero
Ang target kasi sa MDG, sa poverty incidence, ay 16%. 16%, Oho. opo. Malayo-layo pa po tayo. Pero ang tinatarget po ng gobyerno is at least makaabot tayo ng 18. Okay. Kung hindi man tayo makaabot ng 16. Pero dapat alamin natin na napakahirap po na sugpuin ang kahirapan. Teka, Secretary, merong isang napakagandang mensahe dito mula sa ating listeners. Magandang umaga po sa inyo. Vivian at Francis, Secretary. Malungkot po, malapit na matapos ang Administrasyong Aquino na marami pa rin ang mga mahihirap. Halos walang makain ang ating mga kababayan. Mga batang walang makain from Ervin ng Surigao City, Secretary. Sige. Nalulungkot sila at parang kumbaga gusto pa nila na mapahabain ang panunungkulan ng Pangulo sapagkat dito nakakaramdam sila ng ayuda at tulong. Kung matatapos na raw, kawawa naman daw sila. Hindi po. Ang Administrasyong Aquino po ay talagang tinututukan ng poverty alleviation. Pero dapat alam natin na para maituloy itong mga programa ng gobyerno, lalo na laban sa kahirapan, dapat tumulong tayo para makapanigurado na may isa pang reform president sa 2016. Okay. So, Vivian, ako, marami pa tayo. Dapat na mahaba-habang oras ang kailangan pa rin natin sa ating talastasan, but we are running out of material time. So, we would like to thank our good Secretary, Joel Rocamora ng National Anti-Poverty Commission for his time sa ating palatuntunan. Sir, pwede ba namin kayo maimbitang muli? Pwede po. Trabaho po natin yan. At ang problema po ay napakaraming reforma na ginagawa ang gobyerno. Pero kulang ang informasyon tungkol dito sa mga reformang ito. Okay, maraming salamat po Secretary Jose Rocamora ng National Anti-Poverty Commission. Samantala, dumako naman tayo dyan sa studio kasama sina Zarina and Julius. Salamat, Vivian. Muli nating balikan ang balita tungkol po sa tuluyang nasa kote ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang hinihinalang bogus na kasapi ng PTV4. Balitaan mo kami, Emil Carrion. Ito ang eksenang pumukaw sa opisina ng Chief Information Officer ng isang LGU sa gitnang Luzon. Ang pinagkakaguluhan ay dalawang nagpapakilalang kawani ng Lingkod Bayan PTB4 at nanghihingi ng pinakamababang halaga ng 50,000 pesos para sa kanilang umano'y ika-26 na taong anibersaryo. Ayon kay Director Joel Mapiles, nagsimula ang pagdududa ng mabigong ipaliwanag ng nagpakilalang taga-telebisyon ng bayan kung bakit kailangang magbayad ng 50,000 para sa matatanggap na umano'y parangal. Ibig sabihin, may bayad ang gantimpala. Sa puntong ito ay binuo ang isang entrapment operation kasama ang PNP Region 3 sa tulong ng CIDG Region 3 para matigil ang panlilinlang ng mga individual gamit ang pangalan ng PTNI o People's Television Network Incorporated. Dito na nalambat ang dalawang sospek na kinilalang sina Milandro Barredo Reyes alias Lander Reyes, segment host at reporter, at ang Patrick Cortez, production assistant. Ang nakapirma sa sulat na kinilalang si Ginoong Tony Falcon at isa pang kawani ay nananatili namang nakakalaya. Ang PTNI Telebisyon ng Bayan ay mananatiling tapat sa pamantayan ng patas na pamamahayag at kinukundina ang anuang paglabag nito, lalo na ang panghingi ng pabor o perang kapalit. Ang iba pang detalye sa report na ito ilalahad sa serye ng pagbabalita. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carrion. Nako, nakakabahala yung ganitong balita. Isang bogus na mamamahayag at ginagamit ang pangalan ng PTV4. Naku, tama lang yan at nahuli sila at nasa kote ng mga tauhan po ng CIDG dahil marami yan, hindi lang naman PTV4 yung ginagamit ng mga tauhan na yan, mga taong yan, paging ibang channel.
ginagamit nila para makapanloko. Hindi po biro ang trabaho bilang isang mamahayag at syempre wala pong kapalit na pera yon para sa serbisyo po ng bayan. Okay, sana po nabusog kayo ng mga balita at impormasyon na aming handog ngayong umaga. Ako po si Zarina Lusuegro. Dahil Luzon, Visayas at Mindanao ang aming sakop sa paghahatid ulat, ako naman po si Julius Tisamburon. Ito ang pinagsanib na puwersa ng radyo at telebisyon. Ito po ang Radyo Vision. Balik tayo kina Francis at Vivian sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Julius and Zarina. At ihahabol ko lang itong text message na to. Good AM. Pakibati po si Tristan Salvacion, grand finalist ng Andrean Little Idol. Thanks, Baby Salvacion. Maraming salamat po sa inyo and congratulations. At para po sa mga katututok lang dito sa Radyo Vision, maaari niyo pong mapanood ang delayed telecast mamayang alas 12 ng tanghali o maaari niyo pong bisitahin ang www.ptv.ph. Ako po, ang inyong lingkod, Vivian Julia. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino, minsan pa, nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a nice Monday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.